Kasabay ng traslasyon ng itim na poong Nazareno, pinaghahandaan din ng Basilica Menor de San Sebastian ang araw na ito para sa tinatawag na dungaw. Samantala, nanawagan naman ang mga pari ng simbahan na ibalik na ang ninakaw noon pang 1975 na orihinal na ulo ng mahal na Birhen del Carmen de San Sebastian. Live mula sa San Sebastian Church, may report si Marisa Mali. Maris. Joseph, punong-puno na nga ng mga deboto itong Plaza del Carmen kung saan naroroon sa aking likuran. Makikita mo ang San Sebastian Church. Inaabangan na nga nila ang pagdating dito ng mahal na poong itim na Nazareno. At syempre, ang isa sa pinakatampok na tagpo sa traslasyon ang dungaw ng mahal na Birhen del Carmen de San Sebastian sa itim na poong Nazareno. Walang patid ang pagdarasal ng rosaryo at pag-awit ng religious at Marian songs habang hinihintay ang itim na poong Nazareno. Dala-dala naman ng ilan sa mga deboto ang replika ng Nazareno. Joseph, ika-6 na taon na ngayong nagpapatuloy ang pagdungaw na simbolismo raw ng religious courtesy dahil daraan dito ang imahe ng itim na Nazareno. At sa pambihirang pagkakataon ay nabiyayaan tayo na masaksihan ng personal ang pagbibihis ng mahal na ina bago ang inaabangang pagdungaw. Mula sa high altar ng Basilica Menor de San Sebastian, dinasala ng mga pari at madre ang Birhen bago ibinaba. Ipinrosisyon sa isang bahagi ng simbahan. At saka dinala sa kamarin, ang sariling kwarto ng Birhen kung saan siya bibihisan. Matapos basbasan at dasalan, lumabas na ang mga pari. Tanging mga Augustinian Recollect Sisters at ilang babae lang kasi ang maaaring maiwan sa kwarto. Habang binibihisan ng mahal na ina, tuloy ang pagdarasal ng rosaryo at pag-awit ng Marian songs. While waiting for the dungaw kasi, the people will have the opportunity to get close to the Virgin Mary. So ito ang time na makalapit ka talaga, up close and personal, makikita mo yung mahal na Birhen. Kaya ang Primera Vestida talaga. Ang Primera Vestida is a very precious na material, made of precious material. At sinusuot ito for big celebration. 3 beses sa isang taon, binibihisa ng mahal na Birhen del Carmen de San Sebastian. January 29 na kanyang orihinal na kapistahan. July 16 kung kailan kasalukuyang ipinagdiriwang ang kanyang pista. At January 9 sa dungaw sa traslasyon. Pero hindi raw basta-basta ang pagbibihis sa mahal na ina. Oras ang ginugugol para siya'y mabihisan pati ang Niño Jesus. Merong mga religious rituals kasi this is a religious image. Venerated ito, canonically crowned. So hindi ito ordinary na doll. Hindi ito ordinary na manikin. So you treat it with respect. Marami naman sa mga deboto ang pinili na lang dito sa San Sebastian Church na maghintay sa pagdaan ng itim na Nazareno. Kapwa raw kasi sa mahal na poon at sa Birheng Maria ang kanilang debosyon. Yung kay Mama Mary rin po, syempre, nanay siya ni Poong Nazareno. Tapos rin po kami, hindi lang naman po si Jesus yung inaano namin, pati si Mama Mary rin po namin. Nasa puso naman po namin yun. Para makuha ko po yung mga experience sa kung paano maging deboto. You have to understand na 1600s ito, mga 400 years old ang mga images na ito. Part of our history. So gusto nila makita yung dalawang venerated, miraculous image ng Quiapo. Mahalaga rin daw ang debosyon sa mahal na ina. Si Maria, siya yung ina ng ating Panginoon, no? So, at alam naman natin kung gaano ka-importansya yung ina, no? When we talk of ina, napaka-powerful yung ina. No? So, I mean, ibig sabihin, napaka-influential niya na pwedeng talaga yung mga dasal natin through her, talagang ibigay sa atin. Panalangin naman ng mga pari at madre ng San Sebastian na maibalik na ang orihinal na ulo ng mahal na Birhen del Carmen de San Sebastian na ninakaw umano noon pang 1975, ang taon kung kailan naging parokya ang San Sebastian. I hope that those who rub the head of Our Lady of Mount Carmel would be enlightened by the Holy Spirit so that he or she will be able to return, because even if it is really valuable, you cannot bring that to your grave. And for the sake of your soul and for the sake of the people of God, no conditions involved. Just call us and we are happy to coordinate with you.
Alright, Joseph, so sa ngayon, base sa anunsyo ng mga organizers dito sa San Sebastian, ay naaaninag na raw nila yung andas mula sa kanilang kinatatayuan dahil base sa pinakahilang huling impormasyon ay nasa may Hidalgo na raw itong mahal na poong Nazareno at susunod na itong Plaza del Carmen. Nakikiusap naman, Joseph, ang mga organizer, wag nang gumalaw ang mga deboto sa kanilang kinaroroonan at hanggat maaari ay magbigay ng daan sa poong itim na Nazareno para mas makalapit daw ngayong taon ang poon sa mahal na ina. Joseph, pagdating dito ng mahal na poong Nazareno dito sa may San Sebastian ay titigil nga itong mahal na poong itim na Nazareno. Patutunugin ang kampana, babasahin ang mabuting balita at magkakaroon ng taimtim na panalangin. At mula rito ay didiretso na sa Bilibid Viejo ang poong itim na Nazareno. Joseph? So Maris, ngayon ay nakaabang na rin lamang itong si Mama Mary dun sa mismong Sebastian Church. Ganun ba yun? Yes, actually parang ilalabas siya kapag malapit na dahil ayaw naman nila na talagang matagal na nakaabang yung mahal na Birheng Maria. Nandun lang siya sa may balcony, nakikita nyo sa aking likuran. Kapag malapit na, tsaka siya ilalabas tapos dudungaw, Joseph. Yun yung tinatawag na religious courtesy dahil ang mahal na Birhen ay hindi kasama sa prosesyon ng traslasyon. Kaya ito lamang ay dudungaw bilang sign ng pagrespeto, Joseph. Alright, maganda sanang abangan yung pagdaan dyan. Kailan wala na tayong oras. Maraming salamat, Marie Sumali.